May I read to you 2 Timothy chapter 1 verse 5. The word of God says through the Apostle Paul, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Our Father God in heaven, you are amazing God, creator of heaven and earth. We thank you, dear God, for giving us the ability to know you. And so this time, Lord, this time of meditation, we commit our hearts and our minds to you as you speak to us. In Jesus' name, Amen. Good morning, mga igsoon. Blessed Sunday, kanatong tanan. I thank the Lord for giving me this privilege once again. Medyo dugay-dugay na ko, wala nakatindog dinhi. And salamat sa mga prayers, mga igsoon, sa mga ministries po nga itong gi-extend sa uban ng mga districts, uban ng mga churches. Salamat sa privilege ng inyong ginahatag. And kumusta man ang atong pagsulod sa March at sa month of April? Ang atong theme of the month is discipleship. I-introduce ni Pastor Brian last Sunday ang goal sa discipleship, ang essence sa discipleship, which is becoming like Christ. O nga mao na ang center sa ato ang mga pagpamalandong all through the month. O nga I have chosen 2 Timothy chapter 1 verse 5 na mao center sa atong pagpamalandong since I would like to share the Word of God in relation to discipleship in the family. Because I know nga, daghang mga challenges sa atong mga pamilya. Kamagisgot ta sa spiritual status, sa matag-usa ka membro sa atong pamilya. And this message could be a challenge, an encouragement, or affirmation sa mga ginikanan o mga anak nga nalipay sa ilang pamilya nga nag-usa sila sa pag-alagad sa Ginoo. I can see families here nga kumpleto gid sila, naa sila din di ba? How do you feel? Nga every Sunday naa mo, every Wednesday naa mo, sa mga ministries naa mo. It's fulfilling, di ba? Nga bisan gani ang mga parents sa usahay taga na tog part ang mga gagmay mga bata to sing, to render a special number. Nga kita ang mga parents malipay gyud kay ta magtan-aw nila, no? Kaya ang atong desire, mga igsoon, dili lang man sa physical, material, financial, nga bahin, nga mahimong mauswag atong pamilya, atong mga anak, kundi sa spiritual pod. No? Na I believe nga, kung maghisgot yan itag spiritual, holistic po na siya. That includes everything, every aspect sa kinabuhi, kung maghisgot ta o spiritual things. Labi na kung maghisgot tag discipleship. So, share ni Pastor Brian, ang discipleship yun is becoming like Christ. Ang goal yun nato is to be like Christ, no? Christ-likeness. Na nag-ingon nga, ang desire, ang concern sa Ginoo, sa atong kinabuhi, sa kalibutan, is not about our comfort, it's about character development. Because He wants us to be like the Lord Jesus Christ. So, kung magtanaw ta sa atong past, I mean sa atong future, layo pag ta kang Christ, no? We all acknowledge that nga layo pagyud ta sa character ni Christ. Pero kung magtanaw pud ta sa atong past, unsa ta sa una, unsa ta karon, magpasalamat pud ta sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, unsa nakalayo ang gibiyahe nato sa atong spiritual journey. Amen. So nahimo na ta, nakaila ta sa Ginoo, na-share po nato ang atong knowledge about the Lord. We know salvation, we know the grace of the Lord. I-share nato sa atong family ug sa tanan nga nato nga mga nailhan, tanan nga na-connect sa atong kinabuhi, and we are fulfilled. So mo na ang akong encouragement sa matag usa kanato. Now if we say, becoming like Christ, napoy danger, kung maghisgot lang ta og discipleship, as in discipleship, kay magun-una lang ta nga, I need to disciple someone or somebody nga mapariha nako. Human leaders may tend to go to the extreme or malimit niya ang idea sa discipleship ngadto sa ang kaugalingon nga, I want to make disciples. I want to lead people into being like me. Nga mahimo silang follower nako and they will be my disciples. That's a danger nga naman diha lang takutob sa atong kaugalingon.
But thank God, our apostle in this dispensation of grace, ingon si Apostle Paul, follow me as I follow Christ. He did not stop there. He did not stop by saying, follow me. Because he knew nga dili siya ang ultimate goal sa character development. It's the Lord Jesus Christ. So he said, follow me as I follow Christ. And of course, as we study the scriptures rightly divided, we know nga naay sense ang paingon ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Wala, he did not say, follow Christ. No? Anong wala siya ni direct? Because there is something in the Apostle Paul that God revealed. And that is the dispensation of the mystery. Amen? And thankful ta nga nakaila ta sa Ginoo through the message of the Apostle Paul. And so mo na atong gina-enjoy karon. Paul said, follow me as I follow Christ. When I was third year in Bible school, nami subject sa Christian Education 3, gipasurvey mi og mga churches. I mean, church growth. It's not Christian education. Church growth nga gipasurvey mi og mga lain-lain nga mga churches. Ako na-assign ko sa usa ka big church. Dayon naamay nagkalain-lain nga conversion nga makapadaghan sa church. Ay conversion. O kana makapadaghan sa church sa attendees. Una, conversion. Naapoy transfer, katong mga transient lang o naay biological. Sa church, asa ko na-assign, I have discovered nga ang growth nila 4 years, biological. No? So ako naman yung na-share sa inyo, ningon ko nga, sa akong impression, ko dili kayo maayo ni nga church. Kay dili sila dito sa conversion. Dili sila biological. No? But then, later, sa nagsigi kog tuon, dili day pwede ni mo i-undermine ang biological growth sa church. Dili dito pwede mo ingon, ay, mga anak, manggod na, mga paryente ra. Ma-appreciate day nato na. Nga naman, ang faith, wala lang sa ila. Kung dili ilang gi-prioritize, or gi-share nila sa ilang family. No? Of course, lahi po itong issue sa conversion growth, no? Nga mo share kita outside. Pero my igsoon, I would like to emphasize the importance of faith in the family. And this morning, our theme is faith that flows. Faith that flows. As simple as that. Paul said to Timothy, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So he was so convinced. No? He was persuaded nga naapod sa kang Timothy. So na mga butato isgutan 4 things later about sa faith that flows. No? Kay baluta, puros mantana yung mga pamilya, mga igsoon. No? Whether we realize it or not, we have received something from those who came before us. Sa family, whether we like it or not, naagyud tayo nadawat gikan sa atong mga ginikanan, di ba? We receive values, habits, beliefs, even ways of thinking. Sometimes we could comment on some families, kaning pamilya ba, lahi gid po ni sila mga pangwinta, oh. Pariha-pariha sila, no? So, again, whether we like it or not, whether we realize it or not, we have received something from our ancestors. So, posible ang imong habit, ang imong attitude, ang imong mindset, na-receive nimo gikan sa imong mga ginikanan, sa imong mga ancestors. O, apil na po diha ang mga balatian. No? Kung sa'yo, magpa-check up ta, no? Ako, pabalikon man ko sa doktor, pero sa kuning balik, kay mahadlok kung unsan na po diyang madiscovery. Kay last na kong adto, driver lang ko. Wala ko ilabot sa check-up. Kanya kay libre man, pa-appeal na lang po ko. Ang resulta ko, daghan resita pag uli. O nga, wala kay kumalipay nga, kanabitang resita nga pang tigulang, losartan. Diatag sa ako. So, madlok ko mubalik. But, pag madto di ka sa doktor, pangutanoon man ka, no? Nabay nag-cancer sa inyong pamilya, nga na, no? Pag pangutana pa lang niya, wala na, nahadlok na ko kay cancer na akong papa. Wala untok ko mo share, kay dagang ba yung Kristohanan, basta cancer, dagko nagsala. Mental health, makulag pagtuo na. No? So, kana ba? Apil na siguro to. No? Pagka matay sa akong papa, mga 1 month after, ug unsa gibati sa akong papa, mo po akong gibati sa akong tiyan. So nagpa-check up ko. Ang doktor akong giadtuan katupong doktor sa akong papa.
Nangutana si Limer, unsa ka high cause gyud anang cancer, Dok? Unsya, pwedeng napanunod? Pwede pod sa imong lifestyle? Pwede sa imong pagkaon? O naiuban, swerte gyud nila. Ako murag tanan gyud siguro. Murag kana bang makuan ka no, manigative nimong una mahadlok na ka ba? Mag-overthink na ka kay mao gyud gibati sa akong papa. Dayon ngutanan sila, unsay bawal, Dok? Ayaw na paghuna-una ng bawal kay di na ka malingaw sa kinabuhi. Anong istorya man kuan na gani? Mga napanunod, no? Napanunod nato. Tanan natong napanunod, some things are good, some maybe not. Another thing, before ko musulod sa mga points, samtang na ako sa barbershop, usa ka barber dito, kauban nila, late siya niabot. Gipangutan na siya, anong dugay man ka, Brad? Sige, patawag ko sa guidance counselor. Ano man, akong anak nangulata na pod. So, ayo gini mga bata na ko, liwat yung amahan. Ningon po itong isa, trabaho na sa ginikanan, Brad. Dapat disiplinahon yun ang mga anak, aron dili laing tao magdisiplina. Ako, gidisiplina yun ako akong mga anak. Anong maayo akong mga anak. Ningon po itong isa, ayaw pang hambog, oy. Kaya kanang pagkabuutan sa itong mga anak, grasya rin na sa Ginoo. Wala ka disiplina diha, buutan mo lang anak. Napoy istrikto kayo ka disiplina, nga maldito kayo mga anak. Grasya rin na sa Ginoo. Nakapamalandong ko maigson, kay hapit man ko nisumpay atong disiplina gyud. Pero pag ingon niya, grasya lang yun sa Ginoo, wala na ko nisumpay. Kay bitaw, no? Basig mahambugiro po ta. Another reason nga nung kani akong i-share, I would like to share from the context of the family, mga igsoon. Because from time to time, I am tested po. No? Usay, as a parent, malipay ko nga mag-minister. As a pastor, malipay ko nga mag-lead, mag-pastor, mag-care sa mga tao. But sometimes, maluyahan po ta. Tungod sa itong pamilya. Hindi lang ko magsaba sa akong pamilya. Basta. Honestly, mga igsoon, na panahon nga kanang ulaw kayo. Maulaw ko mo serve ba? Ano ba? Kay unya, ingon ako, pero ingon na lang ako daan kayo. Tental. Kana bitawang ginaingon sa mga leaders, sa leadership nga, if it is not effective in the home, don't export it. Kasi pwedeng mayo kay kung mag-istorya sa tubangan, pero akong pamilya pwedeng gubuta. No? Kasulay ba mag Domingo nga, gisapot mo pagbiyahe padulong dire? Tungod sa imong kauban, nga mga dugayan? Karelate mo, ana? Wala ko nag-ingon nga ako ang gisapot, ha? Sila ang gisapot kaya ako idugayan siguro. Yung ganun, padulong nakasimba ba, no? Oo. Ay, mga point. Tugutin lang ko, musultian niya. Ayaw lang po ninyo lainay yung pananaw sa ako. But sometimes ka nang pulong, mo resign lang yun ko. Ano akong trabaho? Kaya maulaw ko tungod ani. Ana ba? Ay mga points yung ingon, ana. Kasi mo ingon nga, unworthy to serve. Kaya yung ani akong pamilya. No? Paabot na mo Davao City, mga igsoon, honestly, usa sa mga issues, among nadunggan, mga ginikanan, nag-uol kay ilang mga anak, wala na sa church, di ba? No? And, muna, nakahatag na mag-burden po. Hatag na mag-burden. Pero last men's fellowship, na-encourage ko sa atong mga kauban. Kay gipang nag-breakout man mi, nag-share mi sa lecture, gapo kaya among lesson dito. No? Family code, mga biblical principles. Then nag-share mi dito nga, unsa may makalpalipay nimo sa imong pagkaginikanan. Ako makauban, dila ko magsabang nga si Kuan. Kamera po yung nagkuyog-kuyog. Ingunan mi nga pangita mo ka ng inyong makauban. Kamera po, lang dire. So, nalipay dito kay, kanabitang, ang kalipayan nimo sa iyong pagkaginikanan kay ma-lead, na kay mga tao nga i-lead nimo padulong sa Ginoo. No? Kanabang, may istoryahan nimo about sa mga principles, about sa unsa imong experience sa Ginoo. Then sila po musunod po sa imo. Kung kauban po isa, ningon siya nga, ako dili yung ko perfect, kabalog yung ko nga, kanang dili jud ing anak kamaayo akong pagdala, pero pasalamat jud ko sa akong mga anak nga kanang garespeto gyapon sila sa ako. So nindot kay una-unaon ba no nga he may not be perfect, insya daghan pong panahon na pakyas ko, pero ang akong mga anak pasalamat ko nga ga-look up gyapon sa ako. Nindot kayo na una-unaon. So it's family. So balik ta sa verse giingon diha 2 Timothy 1:5. I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also.
Sa pangutana, ito ipangutana din what kind of faith are we receiving? And what kind of faith are we passing on? Sa yun ra kayo ni sabton nga question. The same sa question, unsa may gikalipayan nimo sa imong pagkaginikanan, sa imong pagkaamahan? What makes you happy? And what makes you unhappy in your parenting? Ano atong pangutana sa atong kinabuhi? What kind of faith are we receiving and what kind of faith are we passing on? Sa 2 Timothy 1:5, Paul reminds a young leader, Timothy, about the passing of faith. Faith that flows. That Timothy's faith did not begin with him. Tama? Timothy's faith did not begin with him. It flowed through generations. Gikan sa iyang lula, padulong sa iyang mama, then to Timothy. So that is what we call faith that flows. Faith that flows. So 4 things. First, sa kinabuhi ni Timothy, there was personal faith, of course. That was personal. That's number 1. Ingon si Paul, I am reminded of your sincere faith. Faith must be sincere. I've learned sa mga gitawag nga masteral class, nga ang pulong sincere comes from the Latin word, nga ang meaning niya is without wax. Ako na po na-share, no? Without wax. Wala tayong mga figurine diri or mga jars, nga made of clay pero gisapawan og wax. So ang sincere, buti pasabot, wala tong wax. So katulang yung clay, nga makita nimo if there are cracks, then makita mo na ang sincere. Human beings, pulos gyud ta na ay mga cracks sa kinabuhi. Tama. Naagid tay mga defects sa atong kinabuhi, no? Pero sometimes kabalo pud ta magtabon, magbutang og wax. Pwede pud ta maka-project nga wala tay problema. Pwede pud ta maka-project nga wala tay depekto. We could project that we are good. No? Pero si Paul, nakita niya, ingon siya kang Timothy, I am reminded of your sincere faith. Faith without wax. Real faith. Not faith. Not just for show. Nga magpakita, magpaibalo that you have faith. Not just faith that we display on Sundays. No? Then pagka Monday, wala na po. Yung kumalimot anang onward Christian soldier ang kantahon sa Sunday, then pagka Monday, absence without leave na po sa Ginoo. Magkristohanon kita sa kanunay, amen. Domingo. Faith that is real. No? Timothy's faith was real. Naagid siya iya, personal faith. This is important because faith cannot just be inherited. It must become personal. You can grow up in a Christian home. You can attend church every week. You can know Bible stories by heart. But there must come a moment when your faith becomes your own. There must come a moment when your faith becomes your own. Pwede nagdako ka sa Kristohanon nga pamilya. And you may think that's okay. Pwede nagdako ka nga complete imong attendance every Sunday. But again, let me challenge you, there must come a moment when your faith becomes your own. That's personal faith. Kumusta man atong personal faith sa Ginoo? Kumusta man ang personal faith sa atong mga anak? First year ko sa Bible School at kwentan sa first day, akong classmate ni isa, I was born in a Christian family and that means I am an inborn Christian. Wow. Walay inborn Christian. Walay inborn Christian. There must come a moment, usbunako, when your faith becomes your own. Imuha gyud nga pagtuo. So check nato atong kaugalingon. Ganiya sa Sunday school, nag-challenge po ko gamay. No? Check nato. No? Kay dili man guarantee dugay na ta sa Ginoo, dugay na ta sa church, nagtubo ta nga Kristohanon atong pamilya, we were associated with Christian groups, with Christian people. But check nato, tinuod ba gyud nga doon na tayo personal relationship with God. Being part of a family is a blessing. A Christian family, a faithful family. That's a blessing. But it is not substitute for a personal relationship with God. Ikaw gyud mismo ang Ginoo, magistorya ani nga isyu.
That's why individual baya ang appeal sa Ginoo. Natay igsuon, ingon siya, pag ingon daw sa ni Apostle Paul o ni Silas dito sa Philippian jailer, sa ganito, giingon siya, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household, and your family. So ang iyang pagsabot, pag mutuo ko, appeal na akong family. Kaya mo itong verse, iyang gigamit. Now, naagi tayo personal connection sa Ginoo dapat. Pangutana ko sa imo, was there a time, was there a moment in your life nga nakig-istorya ka sa Ginoo, admitting that you are a sinner and cannot do anything to save yourself and receiving the Lord Jesus Christ as your personal Savior? Was there a time? Or sige lang kagkadungog, pero wag yun mo nag-istorya sa Ginoo about ani. Personal faith ang gipaabot sa Ginoo sa imo ug sa ako. Each of us must come to a point where we say, my faith is not just my parents' faith. It is my faith in Christ. So, wala man sa Bible nga giingon dito nga ingana gyud imong isulti nga I receive the Lord Jesus Christ as my personal Savior and Lord. Wala. Pero ngano nga maayo kayo na i-present? Ngano nga importante kay makaingon ang tao my personal Savior? Because my is a possessive personal pronoun, that means ako gyud. Ingon nato igsoon dito sa Kidapawan, dili ba na self-gratifying, pastor? Is it not self-gratifying that I would say my personal Savior? Ato pa imuha lang yun? No, it's not. It's possession. My Savior. Pwede siyang your parent's Savior, your neighbor's Savior, your church Savior, but not your Savior. Balik ko na ko pagpangutana, niabot na ka ba sa punto sa imong kinabuhi nga istorya gyud ka sa Ginoo, receiving Him as your personal Savior? Meaning, believing or admitting that you're a sinner and that you need a Savior. And that Christ offered His life, His blood. He was buried and He rose again to give you a new life. Niabot na ba na sa punto sa imong kinabuhi? Unless, niabot na sa punto sa atong kinabuhi, life does not make sense. Kapoy kayo ang klase sa kinabuhi. Second faith is relational faith. Aside sa personal faith, it's relational faith. Buti pa sabot, faith that is modeled at home. Faith that is modeled at home. Paul continues in the verse, he said, which first live in your grandmother Lois and your mother Eunice. So faith is modeled at home, that is called relational faith. Para lang sayon, hinumduman ang atong mga points. Before Timothy served the Lord, before he preached sermons, before he led a church, he became a spiritual being at home. He saw faith at home. So ako nang balikon akong giingon kanya, if it is not effective in the home, don't export it. As a pastor, pwede kong matintal, magsigig advice sa inyo unsay angay buhaton sa pamilya o sa mga anak nga posible wala na ako gihimo sa akong pamilya. And that is not good. Birthday din ako ngayon son. Lain-lain sila pangutana sa ako. Ang isa ingon, unsay gusto nimo karon nga tuig sa imong kinabuhi. Ang isa nangutana, nalipay ra pug kasamo pa. Ang akong tubag, alang-alam yung kog wala. Depende sa regalo. So na mga points, na mga aspeto sa kinabuhi nga, makaingon ko nga, I'm happy. No? Pero na po yung mga points sa family life na ko, nga makaingon ko nga, dili ko happy, failure ko nindapita. Usa po na sa among nasharean dito sa Samal, sa men's fellowship ba nga. Seryoso kay ming tulo. No? Daghan po may gimahayan sa among parenting. Nga makaingon mi, siguro, mao ni nga, ingon ani akong anak kay, siguro nakita nila sa ako. Usay, pasangin lang na itong eskwelahan, no? Usay, pasangin lang na itong environment. Pero unas tanan kita gi-accountable sa itong pamilya, mga igsoon. Makita unta sa atong mga anak, sa atong mga kapamilya, ang ato ang faith. That is called relational faith. Faith that is modeled. Musta man ta? Aside sa
pagpanghugas plato sa balay, nga gitrain na to itong mga anak. Na-train ba po sila basag Bible? Na-train ba po sila prayer? Kaya katulagi akong giingon sa inyo, nga paghuman sa fellowship, ingon ko sa mama, salamat yun sa imong anak, te, grabe kadasig kayo. Maayo yun kayo siya dito sa fellowship, lipay kay Messiah. Siya, sige raman maghisgot og doktrina. Tudloy po na among mga anak og hugas plato. Oh, grabe, sa simbahan, pag yun ay na-trainingon og hugas plato di ay. O na, di ba, sa COVID sa unang panahon, nga, wash your hands, kanta kag happy birthday. Gana. Kaya ng mga, kuhan dito, mga post nila, sige ra kag panghunaw. Apila po ng mga hugason diya. So, mga limpiada kaya itong kauban, pero usay, dili mo hugas og plato. Dili na sa mua, maayo kaya sa mong balay, ha? Kaya basig, ako'y pahugason niya pag uli, no? Faith is not merely something that is taught. It is something that must be lived. Ingon ang maestro sa Christian Age, si Pastor Pedro Calledo, ingon siya, don't send your children to church. Bring them to church. What's the difference? Ili nga pagmata sa buntag, uy, pamangon na mo diya, kay manimba para ba mo? Bring them to church. So, plakpakan na to itong mga nagadala sa ilang pamilya. Dito. Praise the Lord sa inyo mga kinabuhi. Ako mga sakop sa pamilya, no choice sila. Kanumdum atong gi-share na ko nga istorya nga nay usa ka anak yun sa di ko musimba karon. Then ingon ihang mama, kinahanglan ka musimba. Ingon ang anak, tagay kog katarungan nganong musimba jud ko. Ingon iyang mama, unas tanan, Kristohanon ka. Ikaduha, ikaw ang pastor sa simbahan. So sometimes no choice me. Simba yun may kay pastor me. Bitaw. Pero ikaw, pwede ra gyud kang dili mo simba pero you chose to come. Pwede ra yung dili ka mo anhi kay dili mo ikaw special number karon. Dili po ikaw muwali, but you came because you know the Lord. Amen. Ya dala nimo imong pamilya. Praise the Lord for that. Modeled. In every home there is always teaching happening, even when no one is speaking. Sa modeling, it's not so much on what we say. Sa modeling, unsa ilang nakita sa imo. No? How you respond to problems. As a parent, unsa may nakita sa akong mga anak. Sa akong responses to the problems, to the trials in life. Sa mga tao nga dili maayo, ug tinagdan sa ako, kumusta man ko. Makita na sa atong mga anak. How you treat others, how you handle pressure. They may forget your words, but they will remember your life. Sa kung saan na ito ingon nak, pag binuutan yun mo, ayaw yun mo pagpanikas, pero kung makita nila sa ato, they will remember your life. Pwedeng malimtan ang unsay atong ginasulti. Again, pangutanon nato atong kaugalingon. Aside from knowing the Lord as our personal Savior, ask yourself, is my faith visible at home? Makita ba ang akong pagkamagtotoo sa akong pamilya? Makita ba ang akong pagkakristohanon sa akong palibot? Oo, makita yun. Kay kadagawas na ko balay, pamadlungon na ko na kong silingan ng mga bisyoso. So, kabalo silang kristohanon ko. You know? Sometimes, ang atong zeal sa pag-share sa unsay good nga niya nato, it appears to be arrogance sa uban. Condemning ang atong approach. Arrogant kay ta sa atong naibaw-an sa kamatuoran. Labi na gyud kabalo kita sa distinction between the body of Christ and the kingdom church. Sahay, makondem na nato ang uban nga wala pa nakaabot sa unsay atong naibaw-an. But let me ask it again. Kumusta man? Visible ba ta ang atong Christianity? Do people see Christ in our attitudes, in our words, in our reactions? Kasi yun ra kay pagsulti dinhi sa tubangan, I mean sa church, sa atong pagkabinuutan, buutan na pud taron kay simbahan ra ba ni? No? Naigsuon nato gitagaan mi og kuan, iro. Nadaghan naga-offer sa amo, balibaran jud namo, pero karon wa gyud mi kabalibad kay gigahin jud daw niya para sa amo. Then gipangumusta din, kumusta ang iro, pastor, kumusta? Yung kubuutan kayo siya, oh, kaya ako man tong gi-orient daan, na magbinuutan ka dito kay pastor ba na imong puy-an?
Pwede man gud nga ingon na lang magbinuotan ta kay nay pastor, magbinuotan ta kay nata sa church, pero kumusta gyud unsa gyud ta? No? Pwede man ta mingon buotan ko, mapailubon ko, pero bikla. Dapat tay mga limits sa atong kasuko, mga igsoon. Nay mga issues nga di gyud ta masuko, di ba? Nay mga aspeto nga grabe na kayo ilang ginahimo sa ato. Nga dili ta masuko. Pero nagay mga issue nga sa gamay pa lang basta kana na gani isgutan. Kumusta ang atong responses? Sa mga butang nga dili makapalipay nato. Is my faith visible? The truth is, faith is often caught before it is taught. Sa ato pa, makita gyud sa atong kinabuhi, modeled. Number 3 is missional faith. Personal, relational, missional. My point sa gitawag missional faith is that kanabang intentional nga pagpasa sa unsay naa sa ato. What we know, what we believe, intentional yun nato nga ipasa sa atong mga anak. Sa atong mga silingan, sa atong mga mahal sa kinabuhi. Paul said that he was persuaded, in verse 5, I am persuaded now lives in you also. What is that? The sincere faith. Nga naa na dito kang Lois, napasa kang Eunice, napasa kang Timothy. Intentional nga pagpasa. Again, musugotag sa dili ang atong pamilya, nagtanaw gyud sa atong kinabuhi. Do you believe that? Nag-observe gyud sila. No? Sometimes akong pamilya mo appreciate sa akong response. Sometimes maingon gyud sila nga wala lang unta ka naging ato. No? They see that. Pwede man kumaingon sa akong mga anak, pailob lang gyud ta, pailob lang gyud ta. Pero makita gyud nila nga wa gyud ta nagpailob. Pwede gyud ta maingon nga mao ni ang maayo nga attributes, moral attributes sa mga Kristohanon, Christian attitude. But they may not see those things in us. Ang pagtuo di ay does not happen by accident. Kung maluwas ang atong mga anak, that would be an intentional passing of our faith. That is faith that flows. It happened because someone was intentional. Na-appreciate ba nimo ang tao nga nag-share sa imo sa gospel? May numduman pa ninyo? They were intentional. Di ba sa yun mag-share? Tama? Pwede kang i-reject. Pwede kang madismaya, madisappoint ka. Dili sa yun. Katong mga pioneers din no? Nasuroy na, nalibot daw na nilang mga kabalayan din na imudawat, naapoy mo reject. So nangisog lang yun sila. There was someone nga nangisog pag-share sa imo sa gospel. That's why you are here today. Ang pangutana, is there someone nga naadiri tungod sa imo? Because you were intentional sa iya. Faith flowed from Lois to Eunice to Timothy. It happened because someone was intentional. They did not just hope Timothy would learn about God, they made sure he did. Simple. Sa atong mga balay, it's talking about God in everyday life. Kadungog ba sila about Ginoo? Adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Teaching Scripture in simple ways. They prayed together, sharing personal experiences of God's faithfulness, testimonies sa pagkamaayo sa Ginoo. So we are still learning sa atong mga sharing, di ba? Studying medicine, na-appreciate ang Ginoo. Studying psychology, na-appreciate ang Ginoo. Asa-asang Ginoo? Where do you see God in these circumstances? Share na to na sa atong mga kauban. In our homes today, faith should be part of daily conversation. Dili ipamugos, but natural and consistent. You don't need to be a preacher to disciple your family. Dili kinahanglan mapastor ka para lang makadisciple ka sa imong pamilya. It's just simple. Pwede ra kang maingon, before ta mga tulog, magampo ta. Before ta manglakaw, magampo ta sa atong pagmata. Or pangutan-an mo at the end of the day, sa gabi, pwede niyong pangutanon, kumusta man ang imong adlaw? Unsa may experience nimo sa Ginoo karong adlaw? Ang simple nga mga butang pero usahay malimtan nato na. No?
faith does not pass automatically. It is passed intentionally. Are we intentional? Number 4 is multiplying faith. Multiplying faith. Related sila sa missional, but ang drive nato sa missional is the intentionality. Nasa multiplying, buti pasabot, dito gyud sa next generation. No? Si Apostle Paul sa discipleship nga pattern, gaingon kay Apostle Paul, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who will be able to teach others also. So there is this truth, there is this product. Kung kumpanya man na product na ginapromote si Apostle Paul, he's promoting this product, the truth, the body of truth, the grace gospel. Ipasa niya inside these things, the same commit to faithful men. Dili lang imo, Timothy. Itugyan niya, i-deposit po niya sa uban. What I have deposited unto you, what I have entrusted unto you, i-deposit po niya sa uban. Then tabangin niya uban, nga makadeposit po sila sa uban. That's 4 generations. And that is multiplication, dili lang duplication. Dili lang duplication. Multiplying faith. In other words, faith must continue to the next generation. Muna, I feel the hurt, the burden sa mga ginikanan nga naa dinhi, nga ang ilang burden karon ang ilang mga anak nga wala sa Ginoo. Wala sa church. Wala sa ministry. Kaya ang desire gyud natong mga Kristohanon nga apil gyud sila mag-enjoy sa Kristohanong kinabuhi, dili ba? So let's continue praying for them. And this message is to encourage every one of us. Dili ni pag-bombard sa atua sa burden nga naa na nato niya dugangan pagyud. Ani dili ni paghatag og guilt sa imo kundi dili pag-encourage. Nga kung nahimong posible ni sa panahon ni Timothy, nga lisod kayo sa ilang persecution time. Sa ato, pwede gyud. Pwede pa gyud. Habang buhay may pagbabago. Sige, sundog na ako na sa ano. Faith must continue to the next generation. The story does not end with Timothy. And the goal of discipleship is not to just have faith, it is to pass it on. So mo nga naputay system ginahimo sa church. Gitawag na mo first generation me. Oh, mag-meet mi unya alas 12 dito sa Nara Park Residences. Yang gusto namo kani nga group, napud sila i-lead nga lain nga group para natay network of small groups, of life groups. Para ang process sa discipleship diha na nato padaganon. We want to build relationship aron nga ang unsay at naa sa ato pwede nato mapasa sa ila because discipleship is relational. So magsugod ta sa relationship. Magsugod ta sa relationship. So now, think sa imong kaugalingon nga mura kag suba ba nga dili stagnant. We should be rivers that overflow. Tanawa ra gud ng river nga naga-overflow. Di ba daghang nadamage? Daghang nabulahan? Sa ang gingon sa Psalm chapter 1 verse 1, verse 2, verse 3 ba na? Sa ganito verse 3. She shall be like a tree planted by rivers of water that yields its fruit in its season. And whatsoever it does, it prospers. Imagine. So ingon na unta ta nga atong kinabuhi should become a river nga maghatag og kinabuhi sa uban. Unang ganahan ko sa term sa tanaanan ani sa Grace Group. Kanang speak life. Ano ba no? Be a life giver. Nga unta og makatouch kag kinabuhi, makatapad ka ani nga tao, mabuhi siya inigtapad nimo. Nga ana ba? Dili nga pagtapad nimo nangamatay man kutob sa mataparan. Kutob sa mataparan nga discourage. Pero pait kayo, di ba? Kabantay ba mo ana? Ang term karon sa kalibutan nga toxic, di na ko ana niya kay toxic. Ya lain kay og Kristohanon ka din ikaw ing anaon ba? Di na kong tapad anang pastor oy. Kada kita namo maluya ko. Nung natay igsuon mo niya yung testimony, di niya malimtan iyang maestra sa grade 1. Nga pag-abot niya sa eskwelahan, ingnon din siya sa maestra. Tapos kanang naong nimo, magtanaw pa lang ko nimo, maluya na ko. Dili unta tayong unana, no? Kaya makakita sila sa ato, malipay na dayon. Tanawa dahil mong katapad, og nalipay ba siya nga kamoy nagtapad? Na mga tao nga makapalipay sa ato, no? Mga life-giving, kung kita'y magkita. So, now, kanina nasa ato ang hanap, ganahan ko sa cover page
sa ato ang grace note. No? Kanang faith that flows, river that flows. Nya, multiplying, pag yun, kay nag-anam og kadako ba, no? Gamay lang man nga spring. Then, magkadako. Hindot kayo. When water flows, it brings life. But when water stops moving, it becomes stagnant. In the same way, a flowing faith brings life to others, and a stagnant faith affects no one. Unta mga igsoon, atong pagkakristohanon mahibaw-an yun. Mo-flow yun ngadto sa uban, mag-overflow yun sa uban. Dili unta mahibaw-an kung nanata sa lungon kay naay Philippians 1:21 didto. Kristohanon maday ni kay naay verse. Dili unta samtang buhi pa ta. Hatag pud tag kinabuhi sa uban. That's multiplying. This applies to everyone. Parents to children, grandparents to grandchildren, older believers to younger believers, even friends to friends. Mo na atong ginasugdan karon paghimo as a system. Kay naay mga individuals diri nga naga-disciple na gyud. Ang ilang kinabuhi, naga-flow na gyud ang faith, nagapasa-pasa na gyud. But you know, as a system, as an organization, nagasugod pa lang ta. Older believers to younger believers, friends to friends. You may not realize it, but someone is watching your life. And someone can be strengthened by your faith. Someone can be strengthened by your faith. Paul was confident about Timothy, not because Timothy was perfect, but because Timothy's faith was sincere, without works. Timothy's faith was modeled at home, and Timothy's faith was nurtured. It was intentionally passed on by his parents, and he was encouraged by the Apostle Paul to pass it on to others. Let's reflect on these 3 questions. Is my faith real? Check nato una personally. Is my faith visible? Relational ba akong pagtuo? Missional ba ang akong pagtuo? Na ba ko'y tao nga gifokusan yun nga ma-share na ko akong faith sa iya? Number 3 question, is my faith being passed on? That's multiplying or generational faith. So simple, sugdan nato karong simanaha, encourage nato atong kaugalingon nga mahimo tang blessing ngadto sa uban. Share your testimony with someone. Pray with a family member. Speak words of encouragement each day. Start one spiritual conversation. A strong faith is not just something you keep. It is something you pass on. So let your faith flow from your heart to your home and to the next generation. Ang Dios magapanalangin kanimo kanatong tanan. Ginoong Dios, ginasalig namo sa gahom sa balang espiritu. Ang pag-process namo, Lord, sa among kasing-kasing gunahuna sa mga pulong nga among nabati karon. We pray, Father God, that the blessing, the fruit of your word will really be seen and be visible in our lives. We thank you, dear God, for the spirits who are willing to receive your word. Bless them, Father God, sa ilang desires, sa ilang family. Kung doon na may mga struggles, Lord, lead them into a specific way, Lord, nga ma-overcome nila ni nga problema. And they could pass their faith to the next generation. Thank you, Lord, sa imong pagabuhaton sa among matag usa ka pamilya. In Jesus' name, amen.